Naranasan mo na ba ang pakiramdam na pagkatapos mong bisitahin ang isang tao, imbis na magaan ang iyong loob, lalo kang nalungkot o nanghina? Napansin mo ba na kung minsan pagkatapos ng ilang oras sa piling ng isang kaibigan o kamag-anak, tila ba naubos ang iyong enerhiya, sumakit ang ulo mo o pumigat ang iyong dibdib? Ito ay isang masakit na katotohanan na hindi natin gaanong pinag-uusapan, lalo na sa ating edad na 65 hanggang 80. Sa yugtong ito ng buhay kung saan dapat nating inaalagaan ang ating sarili at tinatamasa ang kapayapaan, marami sa atin ang hindi nakakapansin na ang ating kalusugan, katahimikan at kaligtasan ay unti-unting nalalagay sa panganib dahil sa mga taong patuloy nating binibisita o hinahayaang bisitahin tayo. Hindi ito tungkol sa pagiging suplada o pantalikod sa pamilya at kaibigan, kundi tungkol sa pagprotekta sa iyong sarili mula sa mga enerhiya at sitwasyong nakakasama. Kung hindi ka magiging maingat, ang mga ganitong interaksyon ay maaring magdulot ng stress, pagkabalisa at maging pisikal na karamdaman. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng tao na sa ating edad ay mas makabubuting huwag munang bisitahin para sa iyong sariling kapakanan at katahimikan. Handa ka na bang alamin kung sino-sino sila at kung bakit mahalagang maging mapanuri? Manood ka hanggang dulo dahil may isang bagay na ibubunyag ako na tiyak na magugulat sa iyo at babago sa iyong pananaw. Sige, simulan na natin sa una at marahil pinakamahirap tanggapin ang mga taong puro reklamo at puro negatibo ang sinasabi. Alam mo ba, madalas ay hindi natin napapansin kung paano unti-unting sinisipsip ng mga taong ito ang ating enerhiya. Para silang itim na butas na humihigop ng lahat ng liwanag at positibong pakiramdam sa paligid. Kapag nasa piling ka nila, tila bang lahat ng usapan ay nauuwi sa pagdaing tungkol sa sakit, sa kahirapan ng buhay, sa mga problema ng iba, o sa mga pangyayaring hindi nila kontrolado? Ang laging reklamo tungkol sa gobyerno, sa kapitbahay, sa kanilang anak, o kahit sa panahon ay nagiging isang nakakahawang virus na kumakalat sa kanilang paligid. Kung minsan, naiintindihan natin na may pinagdadaanan sila. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging maawain at mapagbigay lalo na sa mga matatanda. Nais nating magbigay ng suporta at makinig sa kanilang mga problema. Pero may hangganan ang lahat. Isipin mo, ilang oras ka nakikinig sa kanilang mga daing at pagkatapos mo umalis, masakit na ang ulo mo, mabigat ang dibdib mo at tila ba naubos ang iyong sigla. Imbis na magkaroon ka ng inspirasyon o kapanatagan, ang iyong isipan ay napuno ng mga problemang hindi mo naman sa iyo. Ito hindi lamang nakakaapekto sa iyong mental na kalusugan, kundi maging sa physical mo. Ang patuloy na pakikinig sa negatibong enerhiya ay nagpapataas ng stress hormone sa iyong katawan na maring humantong sa pagtaas ng presyon ng dugo, problema sa pagtulog at paghina ng immune system, mga bagay na lalo nating kailangan alagaan sa ating edad. Ito alampakin. Paano mo haharapin ito? Ang iyong pangunahing responsibilidad ngayon ay ang iyong sariling kapakanan, ang iyong kapayapaan ng isip at ang iyong kalusugan. Tandaan, hindi ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo ay nauubusan ng lakas at positibong pananaw. Minsan, ang pinakamahusay na tulong na maibibigay mo sa sarili mo ay ang paglayo ng kaunti mula sa mga taong patuloy na nagdadala ng bagyo sa iyong payapang mundo. Ito ang isang klase ng tao na dapat nating iwasan o limitaan ang interaction, hindi dahil sa masama sila, kundi dahil sa masama ang epekto ng kanilang enerhiya sa ating kalusugan at kapayapaan. Ngayon, meron tang ibang uri ng tao na sa unang tingin ay tila walang masamang intensyon, ngunit may malalim na epekto sa iyong bulsa at sa iyong kapayapaan. Patuloy tayo sa ikalawang uri ng tao na dapat nating iwasan o kung hindi man ay limitahan ng pakikipag-ugnayan, ang mga taong patuloy na humihingi o nangungutang nulit hindi naman nagbabayad. Maraming Pilipino ang mayroong malaking puso, lalo na sa ating edad, kung saan sanay tayo sa pagtulong sa ating pamilya at mga kaibigan. Ngunit may hangganan ng pagbibigay. Naranasan mo na ba na mayroong kamag-anak o kaibigan
na tuwing bibisita ay may pabor na hinihingi o kaya ay nanghihingi ng pera o kaya naman ay nangungutang na alam mong hindi nababayaran. Sa umpisa, baka hindi mo masyadong pinapansin, ayos lang yan, konti lang naman. Ngunit kapag ito ay naging paulit-ulit na unti-unting naapektuhan ng iyong pinaghirapan, ang iyong ipon at higit sa lahat, ang iyong kapayapaan ng isip. Ang problema sa ganitong sitwasyon ay hindi lang ang pinansyal na aspeto. Ang mas masakit ay ang pakiramdam na ikaw ay ginagamit o ang pagkakaroon ng tensyon sa relasyon dahil sa pera. Ngunit, maaaring matakot kang tanggihan sila dahil baka masaktan ang kanilang damdamin o kaya baka magalit sila. Ang resulta, nagbibigay ka ng labag sa iyong kalooban o kaya'y nagdudulot ito ng pagkabalisa sa tuwing tatawag sila o bibisita. Ang stress na dulot ng kawalan ng pera o ang takot na baka mawala ang iyong ipon dahil sa tulong na hindi na mababali ay hindi maganda sa iyong kalusugan. Sa ating edad, mahalaga ang financial security para sa ating kapayapaan ng isip. Kailangan natin ng sapat na pundo para sa ating mga gamot, sa ating mga pangangailangan at sa ating mga nais gawin para sa ating sarili. Paano ito harapin? Maging tapat at direkta ngunit may paggalang. Maari mong sabihin, pasensya na pero ngayon ay maigpit din ang budget ko at tinuuna ko ang aking mga pangangailangan sa kalusugan. O kaya, sa totoo lang, may pinaglalaanan ako ng pera kaya hindi ako makapagpahiram sa ngayon. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Kung hindi nila maintindihan, hindi mo problema yon. Ang iyong kapakanan ang dapat na mangguna. Tandaan, hindi ka bangko. Ang pagtulong ay dapat galing sa puso at hindi dapat maging pasakit sa iyo. Kung patuloy silang mangungulit, mas makabubuting limitahan ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Hindi ito pagiging masama, kundi pagprotekta sa iyong sarili. Sunod, isipin natin ang ikatlong uri ng tao, ang mga mapagmataas o laging nagpaparamdam na ikaw ay mali, kulang o bobo. Ito ay ang mga taong laging may puna, laging may komento sa iyong mga desisyon o laging merong ipinapahiwatig na mas alam nila kaysa sa iyo. Maaaring sabihin nilang, ay bakit ganyan ang ayos mo? Hindi bagay sa edad mo. O, yan ba ang nabili mo? Dapat pala hindi ka nalang bumili. Ang ganitong uri ng tao ay sinisira ang iyong tiwala sa sarili. Sa ating edad, dapat nating ipagmalaki ang ating mga karanasan at ang ating mga nagawa sa buhay. Natiyaga tayo, nagtagumpay, at ngayon ay dapat na tayong magpahinga at magsaya. Ngunit kapag nakikipag-ugnayan tayo sa mga ganitong tao, unti-unting nalulusaw ang ating kumpiyansa. Nagdududa tayo sa ating sariling kakayahan at karunungan. Ang patuloy na pagiging pinupuna ay nagdudulot ng stress at pagkabalisa. Maaari itong humantong sa pagiging malungkutin, pag-iwas sa pakikisalamuha, o pakiramdam na ikaw ay walang silbi. Ang iyong mental na kalusugan ay direkta nitong naaapektuhan. At ang mental na kalusugan ay konektado sa iyong pisikal na kalusugan. Ang isang masaya at kumpiyansang isipan ay nakakatulong para manatili tayong malakas at masigla. Paano haharapin ang ganitong klaseng tao? Ang pinakamainam ay huwag intindihin ang kanilang mga sinasabi. Isipin mo na lang na galing sa kanilang sariling kawalan ng kapanatagan ang kanilang pagiging mapagmataas. Maaari mong sabihin, salamat sa iyong opinyon pero ayos lang ako dito. O kaya, masaya ako sa desisyon ko. Huwag ka nang makipagdebate kung patuloy pa rin sila, unti-unting layuan ang pakikipag-usap. Kinakailangan na bisitahin sila, limitahan ang oras at ang paksa ng usapan. I-divert ang topic sa weather o sa pagkain. Ang mahalaga ay huwag hayaang pasukin nila ang iyong isipan at sirain ang iyong tiwala sa sarili. Ang pagprotekta sa iyong sariling pagkatao ay isang mahalagang bahagi ng pagiging malusog at payapa. Ngayon, dadako na tayo sa ika-4 na uri ng tao na marahil ay mas madalas nating nakakahalubilo kaysa sa iniisip natin. Ngayon, dumako na tayo sa ika-4 na uri ng tao, ang mga taong walang respeto sa iyong oras at sa iyong kalusugan. Sino sila? Sila ang mga bigla na lang dadating ng walang abiso sa mga oras na alam nilang pahinga mo o kaya ay yayayain ka sa mga lugar na malayo at magastos o di kaya ay pipilitin kang gumawa ng mga bagay na lampas na sa iyong kakayahan o kagustuhan.
Halimbawa, bibisita sila ng 10:00 ng gabi na alam nilang tulog ka na dapat. O kaya naman, yayain ka sa isang mahabang lakaran kahit alam nilang masakit na ang tuhod mo. O kaya, hihingian ka ng pabor na magbantay ng apo ng ilang araw kahit na alam nilang kailangan mo ng pahinga. Ang mga taong ito madalas ay hindi masama ang intensyon. Siguro ay sanay lang sila sa ganitong uri ng pakikipag-ugnayan o hindi lang talaga nila naiintindihan ang mga pangangailangan ng isang taong nasa edad na 65 hanggang 80. Ngunit ang epekto ng kamilang mga ginagawa ay maaaring magdulot ng matinding pagkapagod, pagkabalisa at pagkawala ng iyong sariling panahon para sa pamamahinga o paggawa ng mga bagay na gusto mo. Sa ating edad, mahalaga ang sapat na pahinga, ang pagtulog ng maaga at ang pagkakaroon ng oras para sa sarili, para sa iyong hobbies, para sa pagbabasa o simpleng pagmumuni-muni lang. Kapag ang mga taong ito ay patuloy na nakakasagabal sa iyong routine at kapahingahan, nalalagay sa panganib ang iyong pisikal at mental na kalusugan. Ang kawalan ng sapat na pahinga ay maaaring humantong sa paghina ng immune system, pagtaas ng stress at pagiging irritable. Paano haharapin ang ganitong uri ng tao? Dito, ang pagtatakda ng mga malino na hangganan ay napakahalaga. Huwag kang matakot sabihin ang malumanay, ngunit Marina, pasensya na, pero tulog na ako nung ganitong oras o hindi ko kayang sumama sa malayo, sumasakit ang aking mga binti. Kung magpakita sila ng walang abiso sa maling oras, maaari mong sabihin, ay, pasensya na, dapat pala ay nagpaalam ka muna. May gagawin kasi ako. Sige, sa susunod na lang. Mahalaga na igalang mo ang iyong sariling oras at kalusugan. Ikaw ang nakakaalam kung anong kailangan ng iyong katawan at isipan. Huwag mong hayaang ang pagiging magalang mo ay maging dahilan para mapabayaan mo ang iyong sarili. Tandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging responsibilidad sa iyong sariling kapakanan. At sa wakas, dumating na tayo sa ikalimang uri ng tao, ang mga mahilig magdrama o laging biktima. Ito ang mga tao ng buhay ay tila isang teleserye na walang katapusan. Laging may problema, laging may pinagdadaanan, at laging sila ang biktima. Ang bawat usapan ay nauuwi sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga karamdaman na tila mas malala pa sa iyo, sa kanilang mga relasyon na laging may gulo o sa mga pangyayaring tila laging laban sa kanila. Ang pakikinig sa kanilang mga walang katapusang drama ay nakakapagod sa emosyonal at mental na antas. Tila ba, kailangan mong punan ang kanilang mga emosyonal na pangangailangan at habang ginagawa mo yon, unti-unting nauubos ang iyong sariling emosyonal na reserba. Ang ganitong uri ng interaksyon ay maaaring magdulot ng tinatawag na compassion fatigue, kung saan sobrang pagod ka na sa pakikinig sa kanilang mga problema na wala ka ng lakas na magbigay ng empatiya. Hindi rin ito nakakatulong sa iyo na maging positibo o masaya. Ang patuloy na pagkalantad sa drama at pagiging biktima mentality ay maaaring magpabigat sa iyong kalooban, magdulot ng pagkabalisa at magpababa ng iyong mood. Sa ating edad, kailangan natin ng mga taong nabibigay inspirasyon, ng mga kaibigang nagpapagaan ng ating buhay at hindi iyong mga patuloy na nagdadala ng pasanin sa ating balikat. Paano haharapin ang mga dramatikong ito? Limitahan ang pakikinig. Kapag nagsimula silang magdrama, marahan mong palitan ang paksa. Kung hindi nila makuha ang pahiwatig, sabihin, "Nako, pasensya na, pero kailangan kong umalis o hindi ko kaya ang ganitong usapan ngayon." Hindi mo responsibilidad ang kanilang emosyonal na kalagayan. Maari mo silang bigyan ng payo kung hihingin nila, ngunit huwag hayaang sila ang magdikta ng iyong emosyonal na estado. Ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagkilala sa iyong sariling hangganan at ang pagiging handang protektahan iyon. Kaya nga, mahalaga na sa ating edad ay matututo tayong maging mas mapanuri sa kung sino ang ating binibigyan ng oras, enerhiya at atensyon.
Ang pag-iwas o paglilimita sa pakikisalamuha sa mga taong laging reklamo at negatibo, sa mga nangungutang at hindi nagbabayad, sa mga mapagmataas at nagpaparamdam na ikaw ay mali, sa mga walang respeto sa iyong oras at kalusugan, at sa mga mahilig magdrama at laging biktima ay hindi pagiging masama. Ito ay isang uri ng pagmamahal sa sarili, isang pagpapahalaga sa iyong kapayapaan, sa iyong kalusugan at sa iyong kaligtasan. Tandaan, malit na pagbabago sa iyong mga pakikisalamuha ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa sa iyong buhay. Ang pagiging matalino sa pagpili ng iyong mga kasama ay isa sa pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin para sa iyong sarili sa yugtong ito ng buhay. Ang iyong kapayapaan ng isip, ang iyong pisikal na kalusugan at ang iyong kasiyahan ay ang pinakamahalagang kayamanan na mayroon ka. Alagaan mo ito. Kung mayroon kang karanasan na ganito, o kung may naiisip kang ibang uri ng tao na dapat iwasan sa ating edad, ibahagi mo sa amin sa comment section sa ibaba. Ang iyong mga karanasan ay makakatulong sa iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakakuha ka ng mga mahalagang aral, paki-like naman ang video at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa ating mga kaedad. Huwag mong kalimutang ang iyong buhay ay isang regalo. Igalang mo ang regalo na yan sa pamamagitan ng pagpili ng mga tao at sitwasyon na nagpapataas at nagbibigay saya sa iyo. Mabuhay ka ng buong buo sa bawat edad.